Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana okay kayo dyan. Ang balita po natin ngayon, dalawang NBA player nagpahayag na daw po ng interest na maging naturalized player ng China. So ito yung posibleng pumalit kay Kyle Anderson. At ito pangalawang topic natin, fake news daw ba yung article na lumabas sa China na pasok na sila dito sa Olympic qualifiers? Simulan po natin dito. 2 days ago may nilabas po ako na video na about nga dito sa article na lumabas mula doon sa China. Napasok nga po sila sa Olympic qualifiers kung saan makakasama sila mga kaibigan ng Gilas sa tournament na yon ng FIBA. Ngunit may ilang nag-comment na puno na nga o buo na ang 24 teams para sa FIBA o QT at wala nga doon ang China. Which is tama naman mga kaibigan, wala po talaga doon ang China dahil Philippines po talaga yung kumuha sa slot sana nila dito. So fake news nga ba mga kaibigan yung balita na inilabas po o lumabas dun sa sohu.com na ibinalita ko sa inyo? Or pangalawang posible mga kaibigan ay may alam po sila na hindi natin alam. Kasi mga kaibigan, yung kinuhanan ko po ng balita na yon o naglabas ng balita na yon sa China ay kilalang news and media publisher talaga. At rank 28 po ito sa buong mundo. Kumbaga ito po ang yahoo.com ng China. So legit yung kinuhanan natin mga kaibigan ng information na pasok ang China. Siguro nga lang talaga posible rin na may alam sila na hindi natin alam sa ngayon. Gaya nito mga kaibigan na for example, kahit buo na po ang teams dito sa Olympic qualifier, may chance pa rin po ang China bilang best team in Asia na hindi nakapasok. Gaya po na nangyari noong 2019, nakapasok sa Tokyo Olympics 2020 ang bansang New Zealand. Biglaan po sila nag-back out. Alam nyo nangyari, pinalitan ng FIBA ang New Zealand. Ang slot na yon ay ibinigay po sa Philippines. So ang posibleng mangyari para makapasok ang China sa panahong ito ay kapag po may nag-back out o nag-back out for example itong Bahrain sa FIBA OQT. Nakalagay kasi sa news sa China, nakapasok sila dito sa FIBA OQT dahil nag-withdraw daw ang Korea at Taipei. Pero ito lang ang posible rito. Posibleng maging replacement kasi ang Korea at Taipei dito sa Bahrain kasi kasama po nila yan sa pre-Olympic qualifying tournament. In short mga kaibigan baka lang to, hula ko lang po ito. Kung totoo man yung article na lumabas sa China, posibleng nga talaga may alam sila na hindi natin alam. Ang hula ko, baka nag-withdraw ang Bahrain at ang posible sanang papalit ay ang Korea at Taipei na nakasulat dito sa article mula sa China. Kasi mga kaibigan ang possible na talagang pumalit sa Bahrain siguro ay yung kasama nila sa bracket ng pre-Olympic qualifying tournament, yung Korea at Taipei. Kaso itong mga ito ay nag-withdraw, baka nabigyan ng sanction. Kaya China ang posibleng pumalit dahil sila po yung best team na possible replacement. Kasi sa World Cup mga kaibigan, rank 29 po ang China at ang Jordan na sinasabi ng ilan na mas posibleng pumalit kapag may nag-back out ay rank 32 po. So yan mga kaibigan ang dalawang possible scenarios about dito sa China sa pagpasok nila dito sa FIBA Olympics. Una mga kaibigan, fake news yung balita na lumabas sa kanila, or pangalawa, pasok talaga sila at may alam lang talaga sila na hindi natin alam. At malalaman naman natin yan mga kaibigan habang nalipas po ang mga araw o buwan. At sino pa ba mga kaibigan na matatakot sa China ay 2 beses na natin sila tinalo. Kapag makapasok sila, sana nga makapasok sila dito sa FIBA o QT at makabracket natin sila para magkaalaman talaga. Ngayon mga kaibigan, punta po tayo dito. May mga balita din po na lumabas doon sa China about nga dito sa dalawang American NBA player na willing daw po maging naturalized player ng China. Sila JaVale McGee at Jordan Poole. Parehong NBA champion, mga kaibigan, according dito sa report. Talagang nagpakita raw ng interest sa mga ito at willing daw maglaro para sa bansang China bilang naturalized player. At mukha pong hindi satisfied ang mga Chinese pala dito sa performance ni Kyle Anderson base doon sa World Cup. Kita ko rin naman mga kaibigan, hindi po fit yung laro ni Kyle Anderson dito sa bansang China. At eto si McGee mga kaibigan, kahit gusto nito mga kaibigan, mahihirapan po ito under FIBA rules. Kasi alam naman natin na ito po ay nag-champion pa sa Team USA noong Tokyo Olympics 2020. So mahihirapan si McGee dyan. Si Jordan Poole, posible pa ito mga kaibigan. Kasi sino ba naman ang aayaw sa $1,000,000 na magiging sahod mo, maglaro ka lang ng basketball? Kaibigan kasi ito ay hindi naman kinukuha ng Team USA. So paano aayaw yan pag inopera niya ng China ng $1,000,000? At ito pa mga kaibigan na feeling ko itong si Jordan Poole ang pinaka mag-fit talaga na naturalized player ng China sa 3 players na ito.
Kayo mga kaibigan, masasabi nyo? Masasabi ko kahit sino pa yung naturalized player nila, kabahan sila sa atin. Maaari silang 3-0 kasi malakas ang gilas, iba ang gilas.